John chapter 11, verse 1 to 44. Actually, this text is very long, no? Pero the concept, you can read it sa bahay niyo. I will just cut the long story short. But the concept of this verse is about, sino dito nakakaalam ng teksto na to? Yung tungkol sa kay Lazarus. Sino si Lazarus? Ha? So, close ba siya kay Jesus? Yes, he was like Jesus' best friend, no? So, very, very close sila ni Jesus. Kung mapapanood niyo yung The Chosen, no? Pinrank pa niya, no? Pero hindi naman accurate yun, di ba? So, medyo nilagay lang nila ng spice. Pero, ganun pagka-friend mo, di ba? Pagka sobrang close mo, ipaprank mo. No? So, dito, sa text natin for tonight, itong verse na ito ay tungkol sa pagkamatay ni Lazarus. Amen? Hallelujah. Ang sakit malaman, ang sakit pakinggan pagka narinig mo or nabalitaan mo na matay yung friend mo, closest friend mo. Kahit nga yung ano lang yung pumunta ng ibang bansa for good, magmamigrate, yung pinakamahal mo or yung mahal mo sa buhay, parang nakakalungkot Tama ba yan? Pero ganun talaga That's just how it is. Meron talagang meron talagang proseso or merong mga pangyayari sa proseso ng buhay natin bilang isang representative or citizen or bilang isang Kristiyano. Sige, sa madaling salita, tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Meron kang ma-experience na parang ang bigat. Tama ba? Parang ang hirap. And actually, hindi lang parang mahirap talaga. Amen. So, tonight, ang pag-aaralan natin, pinamagatang in between of the process. Ayan. Hallelujah. Let's all pray. Father God, we thank you for this season na pinagkaloob niyo sa amin. We thank you for all the privilege, all the provision that you're giving to everyone, oh God. Nawa, gamitin mo po ako ng husto sa lugar na ito upang hiyag ang salita. Nawa lahat ng may pandinig at may understanding ay makarinig at makaintindi ng iyong salita ngayong gabing ito. Through me, in the name of Jesus we pray. Amen, amen. In between of the process. Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo may inumpisahan at merong end point. Tama ba? God often does His deepest work, tandaan natin to, in the middle. Sabihin mo sa katabi mo, sa gitna talaga kumikilos ang Diyos. Alright? In between where you started and where you're going. Dito kumikilos ang Diyos. Huwag mong masyadong isara yung isip mo. Kasi maraming ganito tumanggap kay Kristo and yung faith niya or yung paniniwala niya after the event na nangyari sa kanya nung siya ay na-born again, nung siya ay tumanggap kay Kristo, akala nila tapos na. Akala nila okay na. Mission accomplished. No? Maraming Kristiyano ang sumusuko at nagba-backslide because of misconception. Because of misunderstanding, misinterpretation patungkol sa proseso ng pagiging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah. Living in the kingdom is not just standing in front of the door, which is, sino yung pinto? Kung naalala nyo sa preaching ni Pastor Pao, Jesus. At anong ginagawa sa door? Pinapasok. Buksan mo
Amen? Hallelujah. First point natin for tonight, alam nyo ba that in the middle, maraming nakakaranas ng delay. Amen? Yung akala nila, delayed, yung prayer nila, pero hindi nila alam, it's actually going, no? It's actually, parang umaayon siya sa plano ng Diyos. Amen? Okay, mamaya may illustration ako sa inyong ipapakita. No? When God delays, it does not mean God denies. Tandaan natin to. Yung delay ay hindi rejection. Si Mary, si Martha, just for an instance, expected Jesus to come immediately nung si Lazarus ay nag-aagaw buhay na. Tama ba? Pero kung babasahin nyo, Jesus intentionally delayed it. Yung pagdating niya, dinelay niya talaga. Alam mo, delay, madalas, it develops our faith. Kasi pag nag-pray ka, tas andyan na agad, walang faith na mangyayari. Tama? Kaya nga, there's no such thing as instant. Noodles meron. Pero pansinin mo, ang noodles, niluluto mo pa rin eh. Mag-aantay ka pa rin. Hindi talaga siya instant. Meron ka pa rin pagkilos na gagawin. Mag-iinit ka ng tubig doon sa cup noodles, di ba? Lalagay mo, antay mo, 15 minutes ka mag-aantay para lumambot yung noodles eh. Tama ba? Ibig sabihin, wala talagang instant. Ha? 15 minutes? Tagal ba yun? Malabsak na ba yun? Ay, okay. Luto na pala yun, no? O di 3 minutes to 5 minutes. Pero ibig sabihin, alam mo yung gutom na gutom ka na, pero hindi mo agad siya pwedeng kainin. May proseso ka pa rin dadaanan. Kaya walang instant talaga. Hindi mo pwedeng i-expect ang lahat ng bagay ayon sa timeline mo at sa expectation mo. Walang palakasan dito eh. Mismo si Mary, tsaka si Martha nag-e-expect kasi close sila ni Lazarus, di ba? Maybe Jesus will come immediately. Pero hindi. Jesus intentionally delayed it. Pansinin mo, pinakamaikling verse sa matatagpuan. Dito, di ba? Ano sabi? Sipin mo, dinelay niya na, pero umiyak pa siya. Ano yun? Jesus, anong trip mo? Matapos mong i-delay, nakita mo si Lazarus namatay, tsaka kayo iiyak. Make sense? Di ba? Hindi ba kayo napapatanong? Ba't ka umiyak, Jesus? Dinelay mo nga. Alam niyo mga kapatid, it is the flesh of Jesus who wept. But yung event is well orchestrated by the Father. Bakit? Para mapakita yung glory. Amen? Alam mo, marami tayong plano. Many are the plans in man's heart, but God's will always prevail. Again, God's delay is not God's denial. It's His way to develop our faith. Di ba? Para mas maging matindi yung faith mo, pansinin mo, yung mga patiently waiting doon sa prayer nila, mas malakas yung faith. Kung sino yung mga mabilis nakakuha ng mga bagay na pinagdasal nila, yung instant, sigurado may konting illegal yun. Di ba? None of us here in this room, yung pagkatapos kumilos ngayon, andyan na agad. Wala. Lahat dumaan sa proseso. Matagal sila nag-antay. Hindi mo alam. Yung nakikita mo ngayon, halimbawa, gusto ko maging katulad ni, halimbawa yung pinakamayaman nating artist dito, si Stel. Nakita niyo ba si Stel? Ngayon sa likod. Oh. Diba? Thunder rumbling. Ayan
Halimbawa, lahat tayo nakita natin si Stel. Gusto kong maging katulad ni Stel without knowing kung anong proseso pinagdaanan niya bago siya makarating dyan. Kung gusto mo maging katulad niya, dapat gustuhin mo rin yung prosesong pinagdaanan niya. Sure ka ba doon? Sigurado ka ba na kaya mo yung proseso na pinagdaanan niya? Madalas ang tao nakatingin lang doon sa peak of an iceberg. Hindi nila alam kung gaano kalaki yung prosesong pinagdaanan sa ilalim. Tama? Marami kang question. Bakit ganito? Bakit ganyan? Yung pinagdadaanan mo ngayon, malamang pinagdaanan din nung tinitingala mong personality. Di ba? Tama ba yun? For an instance, halimbawa, si Brother Ralph, yung umpisa, parang hirap di ba? You're starting your own business. No? Parang feeling mo, parang di mo kaya. Parang nag-umpisa ka na magduda sa sarili mo. Pero the same feeling na meron ka ngayon is the same feeling na meron yung mga successful na tao ngayon. Di ba? Hindi naman agad sila naniwala na kaya nila eh. Amen? But, they started. Number 2. The middle is where faith is tested. Madaling mag-celebrate pagka nabigay na yung pinagpe-pray mo. Pero anong ginagawa mo while you're waiting? Anong ginagawa mo while you are in the process? Anong ginagawa mo habang kumikilos ka? And while you're doing your part, 'di ba? Ano yung expectation mo? Faith is so easy at the promise and celebration. 'Di ba? Ang dali eh. Pag pinangakuan ka, God will bless you. Ang sarap pakinggan, tama? Pag dumating na yung blessing, ang sarap din mag-celebrate. Pero ang hirap ng proseso. Tama? James chapter 1 verse 3. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Amen? Saan daw nabubuo or nabibuild or nagkakapag-produce ng steadfastness? Sa testing of your faith. Amen? Hindi tumatatag yung steadfast o hindi lumalabas yung pagiging matatag mo bilang isang anak ng Diyos or citizen of the kingdom kung walang testing of faith. Amen. Pag pumasok ka nga sa isang organization, may testing pa rin eh. May initiation, di ba? Alam mo yung TBS? Pag yun, pumutok. Wala tayong magagawa. Pero pag hindi pumutok, pasok ka na. Di ba? O. Biruin mo, may testing nga eh. Kahit saan kang pumasok na organization, may testing. At pag na-overcome mo yun at nakapasok ka na sa organization, akala mo, pader ka na. Di ba? Parang lahat babanggain. Parang lahat kaya mo na. Sa faith na meron tayo, hindi ka magiging matatag sa pananampalataya mo talaga sa ating Panginoon kung walang pagsusulit. Kailangan talaga may pagsusulit. Now, Hebrews chapter 11 verse 1. Ano daw yung faith? Faith is the assurance of things, no? We hope for the conviction of things not seen. Lahat naman kayang magpuri sa umpisa. Amen? Madaming tumanggap kay Jesus. They praise. They worship the Lord. Diba? Ang sarap kasi, yung tinanggap mo siya, yung tamis ng unang tikim. Yung naranasan mo, yung goosebumps. Kagabi nga pinag-uusapan namin, Christianity is not about goosebumps. Salvation is not about goosebumps. Yung naranasan mo, nung tinanggap mo si Jesus, nung kinilabutan ka, it may be the presence of God touching you. It may be your emotions. No? Maraming pwede. Diba? Pero
hindi yun yung assurance. The assurance is tested in the process. Di ba? Mature believers trust in the uncertainty, while immature, trust in the beginning and the end. Doon lang sa una at saka sa dulo. Di ba? Hallelujah. Ito nga, kanina yung mga testimonies natin, it's very connected sa pag-uusapan natin o sa pinag-uusapan natin ngayong gabi. Kasi the middle is really messy. It is really messy. Diyan mo makikita lahat ng hinagpis, lahat ng disappointment. Tama? Before the resurrection of Lazarus comes burial first. Tama? Namatay muna eh. And even Jesus, di ba, bago yung resurrection, pinako muna siya sa krus. And that's so messy. That is so messy na wala kang pwedeng ibang pagkumparahan ng naging itsura ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Na-slaughter talaga ng gusto. Kanina merong beginning. Di ba? Tapos merong nandun sa middle. Kanina, di ba, yung testimony ni Daniel tungkol dun sa kanyang asawa. Messy eh. Messy yung gitna. Messy yung proseso. Pero after that, after mga anak ni PK, you will celebrate. Tama? After mo mapagtagumpayan yung gitna. Kasi na-start nasa phase 1 pa lang eh, di ba? So after nyan at naging successful, doon ka pala makakapag-celebrate. Wala talaga nagse-celebrate sa gitna. Di ba? Lahat tayo, we are all in the process. Huwag tayong mainggit sa kung anong meron yung bawat isa kasi nga lahat tayo nasa proseso. Tama ba? Yung mga buntis ngayon, nasa proseso sila, nasa gitna sila ng pagdadalang tao. Pero yung mga nanganak na, they can attest na kaya mo yan after nyan. Pag nakita mo yung anak mo, lahat ng pagod mo, lahat ng hirap mo mapapawi. Amen? Sabihin, walang pagsubok na di dinanas ng iba at di nila napagtagumpayan. Lahat ng sitwasyon natin ngayon, meron na nakaranas niyan at napagtagumpayan din nila. Hallelujah. You see, Lazarus had to die before the miracle. So huwag kang agad manghingi ng milagro. Huwag kang matakot na dumaan sa masalimuot na proseso. Si Meshach, Shadrach, and Abednego, hindi naman sila niligtas from the fire. Di ba? The Lord protected them in the fire. Hallelujah. That's illogical. Tama? Sino ditong nakakatanda nung preaching last Sunday? Di ba? Hindi logical yun eh. Sa physics, pag nilagay mo sa apoy yung isang bagay o yung isang tao, sunog yan eh. Nauna pa nga masunog yung yung naghagis sa kanila eh. Ganun kainit. Tapos paglabas nila, hindi man lang nangamoy usok yung mga buhok nila. That's illogical. Sa paningin ng iba, kalokohan yun ah. Pero hindi eh. God can go out of your way just to save you. Kaya bakit ka matatakot in the middle of the process? Eh alam mong nandyan naman ang Diyos to save you. And if you are really doing His plan, imposibleng hindi ka popondohan. Joseph went through prison bago siya mapunta sa palace eh. Tama? Hindi naman agad-agad maganda yung posisyon niya. Tama ba? Nakaranas pa siya ng betrayal. Or parang hindi naman betrayal pero kinalimutan siya. Pero sa tingin mo ba, in an instant, nandun agad siya sa position? Hindi. Ang dami
ang dami niyang lonely nights. Lonely nights. Yun ba yun? Hindi pala. Holy nights pala yun. Lonely nights. David, he was anointed first before enthroned. Di ba? Ang daming, hindi lahat successful agad. Kasi you cannot call it success kung hindi ka dumaan sa proseso. Tama ba? Hallelujah. Mess does not mean God is absent. Di ba? He is allowing it to happen para maluwalhati ang kanyang pangalan. Isipin mo, kung lahat ng bagay instant, saan mo na ilalagay yung glory ng Lord? Lahat na sa'yo yun. Sa'yo na lahat ng glory nun. Lahat ng kilos mo, sure ball. Hindi. Wala nang glory sa kanya nun. Ikaw na yun, may tataas. Tama? Pero tingnan niyo ito mabuti. Meron akong illustration na ginawa dito. Alam niyo ba yung NTP? Sino nakakaalam ng NTP? Ha? Sino nakakaalam ng NTP? Alam mo yung NTP pa? Nikki talaga, pogi. Grabe, talagang ano. NTP, kinuha natin yan sa construction project. Halimbawa, sa DPWH, may NTP. Yan. Oh. Diba? Akala ko, ako na magsasabi. Pero, when you already have the notice to proceed, yung NTP, diba, to start the project, that's the time, pisa mo na. Tama? Yung plano na ibinigay sa'yo. And then, in the middle is the plan execution. Here, we execute or implement what is in the plan. Hello? Tama ba? Pagka yung mga trabahante, ito i-reiterate ko yung sinabi ni Pastor Nicky na nakaraan. Pagka yung mga workers kumikilos ng naaayon sa plano at nakikita mo, 'di ba? Na everything is going well, 'di ba? According to plan. Anong ginagawa mo? Papasweldo ka, pinupondohan mo. Tama? Pero lahat may end. Saan kumikita? Sa end. Pag contractor, di ba? Pagka nagtatrabaho, doon mo sa end may kita, yung kita mo. Pero in the middle, huwag kang mag-aalala kung may kikitain ka o hindi kasi everything will be provided. As long as you're doing, as long as you're implementing things according to plan, hindi ka mauubusan ng pondo. Kaya huwag kang mag-aalala na baka hindi ka samahan ng Panginoon. Pagka nagkaroon ng NTP, imposibleng walang koleksyon. Amen ba? Kailangan may NTP muna. Tama? Sa construction ba, makikita mo agad yung itsura? Hindi. Messy talaga. Makikita mo yung mga scaffolding nakabalandra dyan, yung mga martilyo ng mga trabahante pagka medyo hindi trained. Yung martilyo ng karpintero kung saan nakalagay, asan yung martilyo ko? Yung pencil, minsan hindi na makita, nandito lang pala. Messy. Pero yung finished product, maganda. Tama ba? Hindi mo agad makikita yung itsura pagka tinatayo pa lang yung building. But the important is ongoing at merong tawag dito, progress. Di ba? Yun ang importante, may progress yung plan na ine-execute mo. Tama? Hindi pwedeng puro umpisa lang, puro plano lang.
Kailangan mong kulayan yung drawing. Tama ba? Kulayan mo. Implement mo yung purpose ng Panginoon sa'yo. Yes, it's gonna be messy, pero hindi ibig sabihin absent ang Diyos. Amen? Maraming mga trabahante, tingnan mo, pagka inisip mong absent yung boss mo, yung construction tumatagal. Ang dami ko ano-anong ginagawa. Pag break time, umaabot ng 3 hours. Tama? Hindi nila ginagawa according dun sa work schedule. Tumatagal. Di ba? Kasi iniisip nila, absent naman si boss eh. Absent si boss, pambira, arawin natin to para mas malaki pa kita natin. Mas mahaba pa yung sweldo natin. Ganyan eh, mga thinking. Di ba? Hindi mo alam, yung boss mo, merong sinusunod na schedule. Hindi mo maloloko. Alam niya kung anong duration ng 1 meter na CHB wall laying. Di ba? Ilang oras yon natatayo. Hello? So di mo pwedeng lukoy. Alam na ng Diyos kahit na anong mangyari. Kaya pagka hindi mo ginagawa yung schedule ng trabaho mo at hindi ka sumusunod according to plan, mas nade-delay pa yung provision mo. Amen? Imbis na 1 year lang, successful ka na sana, pero kung ano-anong ginagawa mo, pupetics ka lang, nade-delay. Tama? Ayoko kasi makalat eh. Ang dami kong iniisip eh. Pagka ginawa ko to, paano na to? Paano na to? Paano na to? Ganun talaga pagka walang NTP. Hindi mo alam kung ano gagawin mo. Tama? Pagka inumpisa mo yung project na walang NTP, ikaw mag-aabono, lugi ka. Tama, mali? Oh, medyo yung mga, sorry, yun kasi sa ano eh. O kontrata, ganun eh. Pero that's just how it is. Amen? Pag ginawa mo yung isang bagay na walang go signal lang, Lord, ay nako, isang katutak na pagod ang mangyari sa'yo. Hanggang sa marirealize mo na lang, hindi naman pinapagawa kasi pala sa akin ng Panginoon to, kilos ako ng kilos. Pag may inutos ang Diyos, huwag kang matakot gawin. Pero pag hindi niya inuutos, huwag mong gagawin. Amen? Kaya nga, may peace and joy. Pag walang peace and joy, tigilan mo na. Mahaba pa naman siguro panahon mo para balikan kung ano yung dapat mong gawin. Tama? Number 4, the middle reveals what's in you. Agree kayo dyan? Kasi yung pressure, yun na nag-e-expose ng faith na meron ka. Paano ka kumilos? Anong mga sinasabi mo, anong mga lumalabas sa bibig mo, pagka yung mga bagay-bagay parang delayed na o parang hindi umaayon sa expectation mo or sa timeline mo yung mga nangyari. 'Di ba? Kasi may mga plano tayo, sinasabi natin na dapat after 2 years ganito na 'yan, ROI na ako dapat. Pero paano pag hindi nangyari? Tama? Nasa gitna pa rin talaga kasi tayo eh. Yung concept ng preaching ko ngayon, actually, kinuha ko siya doon sa preaching ko before, Stuck in the Middle. Di ba? If you are in the middle, mga kapatid, that is the most comfortable place pagka naiintindihan mo kung paano gumagalaw ang spirituality. Di ba? You should be stuck in the middle. Bakit? Kasi, paano ko ba illustrate to? Nasa harap mo ang Panginoon, yung mga material things na dating pinapangarap mo, isinentabi mo muna, nasa likod lang yon.
Pero saan attracted ang wealth? Diba? Eh di sa source. Tama? Alam niyo yung magnet, di ba? Oh, it attracts. Tama? Physics. Ako yung source, ayun yung resources. Doon ka sa gitna pumwesto para lahat tanggap mo. Amen? Sige ako, mag-illustrate ako. Halika dito, Bricks. Halika dito, Eds. Yan. Illustration. Bibigyan ko kayo ng isang matinding illustration. Madali naman ito intindihin eh. Pero maganda kung merong tao. Halika. Dito ka. Yan. Dito sa likod ko. Ako ngayon tayo. Okay? Ako tayo. I am in the middle of the process. Sa loob ng kotse, merong atmosphere. Tama ba? Pag umandar to, part niya to eh. Tama ba? Iisa yan eh. Source and resource. Tama? Ako, nasa loob ako ng kotse. Pwede bang pag umandar yung kotse, maiwan yung sakay sa loob? Hindi eh. Kasama pa rin siya kahit saan magpunta yung kotse. Tama ba? As long as nakasakay ka doon. Now, if you are stuck here in the middle, dito ka nakatingin, lagi mong sinusundan to. Di ba? Eto, dito to eh. Eto, attracted to dito eh. Oh. Madalas ganito nangyayari. I love the Lord, but I need this. Hello? Nagigets nyo ba? So ikaw habol ka ng habol dito. Hindi mo mahabol yan, dito yan attracted eh. Tama? Ito lang yung gusto, ito yung inahabol ko, pero love ko naman to eh. Kaso syempre, itong una mo nakikita. Tama? Ito yung wealth, ito yung favor, ito yung provision. Dahil dito siya attracted, magnet nga eh, di ba? They are one eh. Tama? Sino yung provider? Kaya niyang ibigay lahat. Tama? O, edi sa kanya to. Gusto mo to, pero hindi ito inahabol mo, ito. Tama, kakahabol mo dito, ito naman, lumalayo. Sige, lakad kayo, lakad. Ikot kayo, ikot. Grabe, pumasok ko, nag-empleyado ko, wala nangyari, nagnegosyo ko, parang wala naman nangyari, nalugi pa, pambihira naman to, buhay na to. Wala na nangyari, wala, lugi na, suko na ako. Tama? Okay, dito ako sa loob. Lord, I really want to obey. Gusto ko sundan kung saan ka pupunta. Kung anong will mo, doon ako pupunta. Sige, lakad. Ay, pambihira, bago sasakyan ko. Oh my goodness. Ay, magdinegosyo ko. Ay, God will provide. Sige, lakad lang. Susundan lang kita, Lord. Bahala ka na sa fuel ko. Tama? Hallelujah, pambihira. You should be stuck in the middle. Thank you. Oh, andito pa rin siya. Hallelujah. Diba? The middle, sa gitna, doon talaga nare-reveal kung anong merong faith ka. Tanong, what comes out of you when things don't go your way? Anong lumalabas sa bibig mo? Anong character ang napapakita mo? Tama? Do you trust God only when favor comes? No? Pag merong magandang bagay lang ba natin maiyahayag ang kabutihan ng Diyos? Yung testimony ni Daniel is actually the middle. Kung titignan mo, wala pang assurance eh. Pero yung faith niya buo na. Whatever happens, bahala ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Huwag niyong antayin na maging successful kayo bago kayo mag-testimony. Hindi na mangyayari yun.
No? Pambihira. Yung iba yung ibang mga nandito dati nag-aantay maging successful sila. Okay, ngayon may pera naman na pero hindi na nakapag-testify kasi nag-backslide na. Huwag niyo nang antayin na maging successful kayo bago kayo maghayag ng salita ng Diyos or maghayag ng kabutihan ng Diyos, bago kayo magpatotoo. Ngayon pa lang kung ano mga nangyayari sa inyo, be proud because you know that God is with you. Hallelujah. Tingnan niyo, anong klaseng testimony nito? Nabasag yung cellphone ko, nakakatuwa. Wala pa man naipapalit, pero I know that God will replace it. Kasi nandun ako sa gitna. Kasama ako sa atmosphere ng Diyos. Tama? Hindi ako pwedeng maiwan. Ang sabi ng Panginoon, but no one can snatch them out of my hands. Hallelujah. Number 5, the miracle often hidden in the middle. Pag bumili ka ng Angel's Burger, unang kagat, tinapay lahat. Nasaan yung patty? Nasa gitna. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ganda na illustration mo. Ha? Thank you, Angel's Burger. Baka naman. Diba? Ay, hallelujah. Dahil alam mo na merong patty sa gitna, yung Angel's Burger, inubos mo. Tama? Pero kung hindi mo alam, sinabi sa'yo, walang patty yan ha, unang kagat mo pa lang, ayaw mo na eh. Pero na-improve na ngayon. Medyo lumaki na kasi malaki na sila eh. Medyo kumikita na sila, no? So, medyo nilakihan na nila yung patty. Dati kasi ganito lang, pero ganito kalaki yung burger. Madalas talaga, nakatago sa gitna. Yung provision. Amen? Yung milagro, doon nangyari sa gitna. Ano nangyari? Ulitin ko, yung nangyari kay Meshach, Shadrach, and Abednego, in the middle, doon sila pinotektahan ng Diyos. Diba? Hindi sila, si Meshach, Shadrach, and Abednego, hindi sila biglang kinuha ng Diyos para hindi mapunta sa fiery furnace. Amen? Sino dito nakakaranas ng, ngayon sa sobrang hirap ng, hindi naman sobra pa, pero naghihirap na talaga yung ekonomiya ng Pilipinas, di ko maintindihan eh. Diba? Ang taas na ng dollars. No? $1 is 61. So 61 point something, di ba? Pero nararamdaman nyo ba yung hirap? Bihira. Bakit? Kasi you are protected. Sabi mo sa katabi mo, you are protected. Alam mo, just be faithful in the middle. Maging faithful ka lang sa proseso. And be stuck in the middle. God will provide everything you need. Kaso kailangan mong gawin talaga eh. Kita mo si Rhea, yung mga testimony kanina, babanggitin ko kasi ang gaganda kasi nung related talaga eh. Since you are doing your part to spread the good news, babalik ka ulit ng Korea. Di ba? Kasi ginagawa mo yung part mo eh. Napapakinabangan siya ng Panginoon na nagagawa yung plano ng Diyos. Tama, mali. Pero kung nagpunta siya ng Korea, it's not about the views. It's about how you implement the plan of God to your life. Tama, mali. Pag may binigay na provision sa iyo ang Panginoon pero hindi mo na pangalagaan, pansinin mo ang hirap ibalik. Di ba? Kasi may NTP na pero hindi ka nag-implement ng tama according to plan. Kaya ang hirap ibalik. Tama, mali. Gusto niyo maging smooth ang lahat ng bagay? Kahit na minsan mayroong mga sa tingin mo failure pero sa totoo lang, it's part of the plan. Yung smooth, ibig sabihin yung joy and peace na nanatili kahit anong mangyari sa buhay mo. Gusto niyo nun? Let's be faithful in the middle. The cross, this is the perfect illustration, no? The cross was the middle before resurrection. Di ba? Bago magkaroon ng resurrection,
cross and death muna. Tama? Hindi mo pwedeng sabihin, binuhay ka ng Diyos kung dati ka ng buhay. Bihira di ba? Hindi ka pwedeng tawaging successful kung dati meron ka na niyan. Hello? Paano maluluwalhati ang Diyos sa buhay mo kung di mo pagdadaanan yung mga gantong stage sa buhay? Yung mga mabababang, alam mo yun, yung mga masasakit na pinagdaanan. Di ba? Your pain now will be your testimony tomorrow. Kaya huwag tayong matatakot na sumunod sa plano ng Diyos. Amen po ba? Lahat po tayo pwedeng tumayo. And let's declare this declaration. Yan, meron tayong declaration. Ready? Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3. I may be in the middle, but God's still moving. I may not see the end yet, but He's working in the waiting. My middle is not my end. Hallelujah. Kung may pinagdadaanan tayong lahat sa mga panahon na to, mahirap, masakit, tandaan natin, it is not the end of your life. That's just part of the process. After ng gabi, ang kasunod, umaga. Hallelujah. And to God be the glory. Father, we thank you for this night. Thank you for reminding us of your principles tonight. Nawa, Panginoon, ang lahat ng mga narinig ng bawat isang ngayon ay tumimo sa aming mga puso at maisagawa namin to sa aming mga buhay. But ngayon pa lang, God, we declare the victory of this principle to our lives in the name of Jesus, we pray. Amen. Amen.